napakatinding issue po nito. Nitong magnetic lifter na ito, nung panahon po ni Duterte, 2017, 2018, pumutok po itong issue na ito. At ito po yung sinasabi po mismo ng PIDEA, ng Philippine Drug Enforcement Agency, na itong magnetic lifter na nasabat po dyan sa Cavite at dyan po sa Manila International Port ay nagkakahalaga po ng 11 billion na bawal na gamot. Balikan natin ito. Illegal drugs, shabu. At ang sinasabing involved dito, na talagang malalakas ang loob, na talagang may-ari nitong transaksyon na ito, nitong mga magnetic lifter na to, na pinaglagyan po ng shabu, halagang 11 billion, ay itong sila Mans Carpio, asawa ni Sara, ang kanyang bayaw, si Polong Duterte, kasama po dito si Michael Yang, na economic advisor ni Duterte. So ito yung sinasabi na Davao Group. Bakit po kailangan natin itong balikan, mga kabunyog? Sapagkat ito po ay hindi pa nare-resolba. In fact, talaga nung panahon ni Duterte, itong ombudsman sa panahon niya, itong si Samuel Martires, ay dinismiss yung kaso. Laban dito kila Polong, kila Mans Carpio. Ngayon, nahalungkat po yung bank account ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Nahalungkat po yan, nailabas po yan sa House Justice Committee, at doon po lamang sa mga bank account ng mag-asawa na yan, ang cash flow po, in and out po, nakabuang transaksyon, umabot ng 6.77 billion. So, may lumalabas ditong mga kalkulasyon, ang neto ay 2.9 billion. Kasi sinasabi, Kulex, in and out lang naman yan o granting, pero yung pumasok tsaka lumabas, i-minus nyo po, ang neto lumalabas 2.9 billion. Yung solid cash po na meron itong mag-asawa na ito, itong si Sara at si Mans Carpio, dyan sa mga bank account na yan. So, questionable, sabi ng suspicious. Questionable, kaduda-duda, sabi po ng Anti-Money Laundering Council. So, ngayong araw na ito, ay nagsampa po ng kaso, nag-file po ng complaint, ng reklamo si Mans Carpio laban po sa Anti-Money Laundering Council na nagbulat-lat po ng kanyang mga bank records sa House Justice Committee, pati rin po yung Bangko Sentral ng Pilipinas at yung yung mga congressman po diyan sa House Justice Committee, kasama po sila Congressman Laila de Lima, sila Congressman Jokno, sila Luistro. So yan po. Ngayon, dahil umiinit po yung kwarta, magkano ba talaga ang kwarta nitong mag-asawa na to, na si Sara at si Mans Carpio, magandang bulat-latin po natin yung istorya ng magnetic lifter. Dahil ito po hindi talaga nare-resolba. Dahil, di ba may sinasabi pa nga na doon sa mga bank transaction na yon, nagpakita po ng mga bank record mismo hindi nga ito sinasabi, talagang ipinakita yung bank record. Si Sammy Uy na sinasabing drug lord, negosyante at drug lord, yan po yung sinasabi ng nila Las Cañas, ay naghuhulog po ng pera sa bank account nila Sara at Mans. At hindi, sila Sara, si Pulong, si Baste. I think hindi si Mans Carpio. Pero, ang sinasabi natin, itong si Sammy Uy ay isang negosyante na talagang best friend ng mga Duterte dyan sa Davao. Anyway, so kung i-connect kasi natin mga kabunyog, mga kababayan, magandang makita natin yung kwento ng magnetic lifter na sinasabing shabu ang laman na nagkakahalaga po ng halagang 11 billion. Ito po yung nasabat. Kaya may mga pag-aaral pa, may mga sinasabi pa, paano yung hindi pa nahuli nung panahon na yon? Diyan po sa Bureau of Custom. Kung saan ang head po ng BOC nung panahon na yan ay itong si Nick Paeldon, itong si Chupaeng, na naging tauhan nga po ni Rodrigo Duterte. Na sinasabi nga nalusutan ng shabu, kung yun ang tamang word, nalusutan.
Ngayon, ibalik natin yung kwentong totoo, ano yung nangyari kasi naimbestigahan to sa Senado. Dito pa nga nagsabong talaga si si Trillanes noon, tsaka si dating Senador Gordon, talagang tungkol po dito sa investigasyon ng shabu-shabu na ito, no? Any Munoz, Good PM. Kaya ang ganda ng topic natin ngayon. Magsasampa talaga mga yan kasi mga huling barahan nila. Oo nga eh. So pag-uusapan na muna natin tong magnetic lifter, itong shabu. Di ba? Joseph Dehos, oplok na vlogger, bubuyog. Pagkakaisa, solid ta Sara, all next president. Bahala ka kung solid Sara ka. Basta tayo sa katotohanan lang ha. Joseph Dehos, bahala ka sa sarili mong iboboto mo. Anyway, Efren Tan Barreto nanonood, kabunyog natin sa Lucena City. Hello po. Magandang araw, Sir Efren Tan Barreto ng Barangay Gulang-Gulang, Lucena City. Lyra Estacio del Rosario, good afternoon po. Salamat, Ma'am Lyra. Tagasan po kayo. Archie Villanueva, tumahimik ka na tanda. Matanda na ba ako? Hindi tayo tatahimik, Archie, kasi kailangan pag-usapan ng katotohanan. Katotohanan to, no? Tama yan, Sir Kulek, sa kanila naman talaga yan, sabi ni Ramiro Cruz. Watching from Hawaii, Virgie Cardenas Ong Mendoza. Hello po sa mga taga-Hawaii, Ma'am Virgie Cardenas Ong Mendoza. Rogelio Naciones, dapat yan yung halungkitin, mga droga. Sila ang may pakana, mga yan. Yan nga ang topic natin. Rogelio Nacionales, Eliseo Gabito Jr. Watching, Sir Kulek. Salamat po, Kabunyog, Eliseo Gabito Jr. Yan. So, mamaya na uling bate. So, anong kwento nito? Noong pong 2017, I think ito. Noong pong 2018, noong August 2018 po, ay ito pong PIDEA ay nakahuli po ng 4 na magnetic lifter. Ano yun parang makina, magnetic lifter. Diyan po sa warehouse sa General Mariano Alvarez Cavite, diyan sa GMA Cavite. Diyan po natagpuan yung 4 na magnetic lifter na ang sinasabi po ay naglalaman, pero nung nahuli kasi nila yon, wala nang laman, wala nang shabu. At nung nung binerify ng PIDEA, syempre, talagang may mga info sila diyan. Nung pinaamoy po dun sa canine dog, lahat ng mga paraan, sinasabi, yun yung pinaglagyan ng shabu. Ito po alam nyo kung ilan po yung amount or volume nung sinasabing shabu na laman po nung 4 na magnetic lifter sa Cavite. 1,600 kilogram. Ibig sabihin, 1.6 tonelada. Napakatindi po dahil shabu yan Di ba yung maliit na ganon, mahal na yan sa street value, di ba? Although hindi naman natin alam pero 'di ba? Mahal 'yan yung shabu, 'di ba? Ngayon, imagine niyo po ang value po nung laman ng magnetic lifter 11 billion. Ang volume po ay 1,600 kilogram. 4 po na magnetic lifter. Ngayon, ang mismong nag-certify po, ang mismong nagsabi na ito ay talagang shabu ang laman nito. At talagang pinanindigan, ito pong si PIDEA Director Aaron Aquino. Di ba? PIDEA po nagsasabi niyan. At ito ay sa panahon ni Duterte. After po, mga ilang araw pa, meron na naman pong nadiskubre na magnetic lifter naman sa Manila International Port sa MICT, 2 additional magnetic lifter. Manila International Container Terminal, yon. Containing 500 kilograms of shabu. Nahalaga naman mga 2.8 billion. So magkasunod po. Kaya na-verify po ito ng PIDEA na ito talaga ay shabu. Ang problema po dito, nung nag-imbestiga na, kung sinong consignee niyan, si Mark Taguba, di ba? So kumanta na si Mark Taguba na ito talaga ay transaksyon ni Pulong, ni Manscarpio, at nila Michael Yang. Kasama po dyan sa testimonya ni Mark Taguba, itong taga-BOC mismo, intelligence officer si Jimmy Guban. Sinasabi niya, yung shipment na yan, ang may transaksyon yan ay si Manscarpio, si Pulong Duterte, at si Michael Yang.
Ito po, tingnan nyo ha, yung panahon na to, presidente si Duterte. Napakatindi po nito. Para maging matapang sila at sabihin nila yan, presidente si Duterte nung panahon na ito. At ang sinasabi pa nga ni Jimmy Guban, ito po yung taga BOC, taga Bureau of Customs, si Jimmy Guban, talagang kinausap po siya, may emisaryo sila Pulong, itong sinasabing Paul Gutierrez, kinausap siya ni Paul Gutierrez, na kaibigan ni Benny Antiporda, ito po yung DNR Undersecretary, si Benny Antiporda, na kinausap siya at sinasabi, Hoy Jimmy, wag ka nang pipiyok dyan, wag mong isasabit dyan si Polong, sila Mans Carpio kasi mapapasama ka, yung pamilya mo pwedeng kidnapin yan. Yan po ang sinabi kay Jimmy Guban. Ayon sa kanya, yan po yung testimonya ni Jimmy Guban sa Quadcom. Siyempre, nung Quadcom, hindi na presidente si Duterte, nasasabi na nila yung gusto nila. Although, itong shipment na ito, ang kinasuhan po dito, si Jimmy Guban, sila, yung isang pulis po, anong pangalan ng pulis? Sila Asierto, sila Eduardo Asierto. Sila po yung nakakuhuli nitong drugs na to eh. Kaya lang, sila yung kinasuhan. Kaya lang ito, ang problema dito, nung isinampa po yan sa ombudsman, dinismiss ang kaso ni Samuel Martires. Di ba? Ito rin po yung sinasabi ni Madriaga na dinadalhan ng pera. Si Samuel Martires. Yan po appointed ni Duterte. So, ganito po katindi itong magnetic lifter na ito. Kaya nga dito rin napulaan si Dick Gordon na binabadger niya yung witness kasi ang gusto ni Trillanes, si Mark Taguba magsalita talaga. Yung mga text message, kasi ang kakontak ni Taguba itong si Ismol Abellera, ayon dun po sa Senate hearing, isa sa mga middleman diyan yung Ismol Abellera ng konsehal po ito sa Davao City. Yan po yung sinasabi sa mga nabulgar dyan sa Senado noon. 'Di ba? Ngayon, nung ito pong si Nick Paeldon, itong si Paeldon na dating Magdalo ito, nakasama nila Trillanes po dyan sa kanilang Oakwood Mutiny. Itong si Nick Paeldon, dating Magdalo to. Pero nung ito'y naging maka-Duterte na, inappoint po ito ni Duterte sa Bureau of Customs. Inappoint ito ni Duterte sa Bureau of Customs. At sa panahon po niya, dito po nakalusot itong mga magnetic lifter na ito. Na sinasabi mismo ng PIDEA, ay talagang shabu ang laman yan. Kaya yung fact po na talagang may pumasok na shabu na tonelada sa Bureau of Customs, fact po yun, hindi po yun inventong kwento kasi nakita nga po yung magnetic lifter. Ang tanong lang dyan, kanino yon? At nung sinasabi na nga ni Madriaga, si Madriaga, huli lang po yung testimonya niya na sinasabing kila Polong talaga yung magnetic lifter, kila Mans Carpio yan, tumulong ka na sa BOC. Yan din yung sinasabi ni Taguba, yan din yung sinasabi ni Eduardo Asierto. Ito rin yung sinasabi ni Jimmy Guban, apat na sila na nagsasabi, itong shabu na ito, itong illegal na droga na ito na tonelada, 11 billion ang halaga, at more so, baka marami pa, kasi ito lang yung nahuli. Ang may transaksyon nito ay si Mans Carpio, si Polong Duterte, at si Michael Yang. Yung sinasabi dyan na, ito yung Davao Group. Kaya lang ito hindi na nag-prosper ang kaso kasi dinismiss ng Congress, ng Ombudsman, si Martires. Diba? May Salaya, gandang hapon po. In short, siya ang operator dun. Si Mane. Tama. Kaya ngayon, lumalabas, itong mga pera na ito, na nasa bangko nila Sara, nila Mans Carpio, billion po pinag-uusapan dito. Ang neto 2.9 billion, hindi pa natin alam kasi yung ibang bank account nila Ito, yung mga bank account na na-plug lang po ng AMLA. Pero posible ba na may mga bank account pa sila Mans Carpio, sila Sara sa ibang bansa? Yes. Possibility po yan. Dahil kung ang mga transaksyon ni Mans Carpio at nila Polong ay shabu, ay illegal drugs, anong inaasahan natin? So marami ito, ang alam niyo po, ang kadugtong ng negosyo ng drugs ay money laundering. Bakit po money laundering? Lilinisin yung pera.
yung kinikita sa drugs, di ba, nililinis yan sa mga pasugalan, pwedeng sa pogo. Yan ang role niyan eh. Para magmukhang clean money na. Hindi na siya maging dirty money. Paglabas, fresh cash na. Ganun po ang role niyan ng mga sugala, ng mga pogo. Money laundering activities. At bakit kailangan palabasin na yung pera ay pwedeng pinanalo sa sugal para maging malinis yung pera kasi yan ay galing sa drug trade o droga. Di ba? Ganun kasimple yun, mga kabunyog, mga kababayan. So, pinapasimple natin yung usapan. Now, ang dami pong nagtuturo, 4 na testimonya na, 4 na nagsasabi, Madriaga, Jimmy Guban, taga BOC po ito, hindi to outsider. Sila mismo yung intel ng BOC. Eduardo Asierto, pulis naman po ito. Tapos yung mismong consignee po nung magnetic lang Shabu, itong si Mark Taguban, ang bata-bata pa dito nung panahon na yun. Ha? Talagang sinabi niya si Polong at sila Man Scarpio ito. May mga tara pa nga dyan hindi ka makakapasok, hindi ka makakatransaksyon pag wala kang tara kay ganitong boss, di ba? Yan po ay recorded lahat sa Senado. At bakit po ito nahahalukay ngayon? Sapagkat isipin nyo, si Man Scarpio pa ngayon ang magdedemanda. Hindi pa natin pag-uusapan po yung issue ng demanda niya. Pero ang sinasabi natin, hindi nakakapagtaka po kung titignan natin sa kabuuan na si Man Scarpio at si Sara Duterte at maging si Polong ay magkaroon talaga ng bilyon-bilyon na halaga. Hindi po siya nakakapagtaka sa punto ng sila naman kasi talaga ay sumasabit at nadadawit po sa mga illegal na mga transaksyon, illegal na negosyo, kagaya ng drugs. Diba? Drugs, droga. Kaya makikita natin ang buong yung kabuuan po ng administrasyon ni Duterte ay isang malaking panluloko. Diba? Isang malaking panluloko. Dahil yung anak niya at manugang niya ang importer ng bawal na gamot. At ito yung patunay. Pero hindi ito talaga, kumbaga, hindi sila na-prosecute sa korte. Dahil yung mismong ombudsman, si Samuel Martires, ay hindi, inano niya ito. Dinismiss ni Martires ang kaso. Kaya lang, lilitaw at lilitaw po ito ngayon. Kasi kung noon, makapangyarihan sila Duterte, ngayon, wala na silang kapangyarihan. Isipin nyo, 11 billion po na shabu. Halaga 11 billion pesos. Ito po yung nahuli. Ang tanong po dito, yung hindi nahuli, ilan kaya? So, lumalabas, habang pinapatay, yung mga drug addict, totoo naman sigurong drug addict yung mga pinapatay, mga small time pusher, di ba? Ay, ito palang Davao Mafia, itong Davao Drug Syndicate pala, ang nagsusupply ng droga sa buong Pilipinas. Sabi ni Reynaldo Balansag, patunayan ko daw. Eto na nga ang patunay eh. Reynaldo Balansag, nanood ka ba nung Senate inquiry? Nila Gordon, nila Trillanes, nila Mark Taguba? Yang sila Jimmy Guban? Yun na nga ang patunay eh, yung magnetic lifter eh. Inamin na mismo ni Director, ni General Aaron Aquino, na droga talaga ang laman ng magnetic lifter. Ang tanong nga dyan kay Paeldon, nung tinatanong po ni Nick Paeldon, ni Jinky Luistro sa isang pagdinig, ang sinasabi ni Congressman Luistro, nalusutan ka. Nalusutan ka ng magnetic lifter na ang laman ay shabu. Pagdating nyo ng Cavite, yung mga magnetic lifter na yan ay wala ng laman. Yung shabu ay nasa nasa kalye na. Kumbaga, na-distribute na. Yan ay pinanga-addict po ng maraming Pilipino. Isipin nyo yan, 1,600 na kilogram. 1,600 po. 1.6 tonelada na shabu. Ano na po yun? Wala na dun sa magnetic lifter. Kumbaga, na-distribute na. Ngayon, ang sabi po ni Congressman Luistro kay Paeldon, na BOC chairman,
Sabi mo, nahuli mo. Pero ang nakita nyo, yung magnetic lifter, ay yung may-ari, yung drug lord, nahuli nyo ba? Yan ang tanong kay Pael dun eh. Kila Duterte na ang sinasabi, yung administrasyon ni Duterte ay galit sa droga. Kung galit sa droga ang administrasyon ni Duterte, bakit sa mismong Bureau of Custom pumapasok ang drugs? Imagine nyo kung gaano kalakas ang loob ng mga ito. Pwede kasing kung talagang si Duterte ay anti-drugs, abay, mahihirapan. Biro mo, papadaanin mo sa Bureau of Custom ang droga, abay, matindi yan. Ibig sabihin, napakalakas ng loob, napakalakas ng backer niyan. Dahil hindi mo yan papadaanin sa mismong BOC. Dapat sana yan, binabagsak sa mga pantalan, sa mga unguarded shore, yung mga dalampasigan na walang tao, o malalayong mga probinsya, o di ba, sa mga dagat na liblib. Maraming mga dagat na liblib sa Pilipinas. Doon sana mga bagsakan na lang yan eh. Binabangka-bangka para hindi nahuhuli, di ba? Talagang clandestine operation. Ibig sabihin talagang lihim na lihim ang operasyon at talagang hindi magpapahuli. Pero dito, 1.6 toneladang shabu, pinadaan po sa custom, magnetic lifter, at inaareglo po ang mga BOC officer. Ayon po sa mga testimonya ni Guban, ni Madriaga, ni Taguba, ni Asierto. Di ba? Oh, bakit hindi nahuli? Ito ang tanong natin sa mga maka-Duterte. May naparusahan ba dito sa magnetic lifter? Sagutin nyo, wala. Walang naparusahan. Sino ang drug lord dyan sa magnetic lifter na yan? Yan po hindi pa, hindi pa nase-settle itong kaso na ito. Oh, ang sinasabi, si Man Scarpio, si Polong, kaduda-duda pa ba? Hindi na tayo magdududa dahil ang gagawa lamang na magpasok po ng droga sa mismong Bureau of Custom, dyan mo papadaanin, ay kung talagang napakalakas mo sa gobyerno. Kung bagay napakalakas ng loob mo, na ang 1.6 tonelada ng shabu ay papadaanin mo mismo sa Bureau of Custom. Diba? At hanggang ngayon, sa panahon pa ni Duterte, hanggang ngayon, wala pa naman nakukulong dyan. O, akala ko ba si Duterte ay galit sa droga? Bakit hindi niya yan pinaimbestigahan? In fact, si Pael doon, nung nagka-bookingan dyan sa magnetic lifter, hindi naman nila na-trace kung sino talaga ang drug lord dyan. Ha? Eh, na-promote pa nga si Pael doon eh. Nabigyan pa ng pwesto. Diba? Diba, Ma'am Eva Estabaya? Tama ka, Ma'am Eva Estabaya, diba? Galit sa drugs, pero si Duterte pala drug lord. Ito yung itinatanggi. Tama ka dyan, Ma'am Eva eh. Ito yung itinatanggi ng mga DDS na ayaw nilang makita sa mata nila na ang drug syndicate sa Pilipinas ay galing ng Davao, si Michael Yang, na public record, public knowledge, ay economic advisor ni Duterte na maraming record sa China, maraming record sa Interpol, maraming record sa iba't ibang bansa, transnational crime. Ang mga kasabwat sila, Alan Lim, ang dami ng record sa Cambodia, sa Singapore, sa Taiwan, itong drug itong sindikato na ito, ang negosyo droga, pogo, human trafficking, kumbaga smuggling, pinakyaw na lahat ng illegal ni Michael Yang. At ito ang economic advisor ni Duterte. Ang record nila Michael Yang at nitong kanyang mga sindikato, hindi lang sa Pilipinas, transnational crime sila. Transnational crime, hindi lang sa Pilipinas, mga kababayan. O, bigla wala balita, sabi ni Nila Sanggalang. Kaya nga, paano nga, dinismiss ni Samuel Martires? Hudas din ito eh. Para po sa atin, hudas itong Samuel Martires na ito. Na ngayon nga ay sinasabi ni Madriaga, nagdi-deliver siya ng pera dyan sa ombudsman. Di ba, Byron Cervantes Columna? May Hayaan nyo na yung mga DDS eh. Ito sinasabi natin ay record po ito. Hindi ito kwento lang. Hindi ito kwentong maleta. Ito po yung mga record na. May magnetic lifter na nahuli. Meron nga eh. Hanggang ngayon, nandiyan ang magnetic lifter. Ang tanong lang, sinong may-ari? Pinadaan sa custom. Sino ang drug lord dyan? Kahit si Pael doon, hindi niya yan sinasagot. Si Bato, sino? Sino ang drug lord sa likod niyan? Bakit ganyan kalakas ang loob nila? Diyan nila inano yung balita eh.
Kaya galit na galit si Duterte kay Trillanes eh. Kaya galit na galit si Duterte sa Rappler pag binabalita yan. Sa totoo lang tayo. Kaya dapat makikita nyo dito, eto nagkakabulat-latan na po ng record bank account. Kailangan mabulat-lat. Sino ba si Man Scarpio? Ano bang negosyo mo, Man Scarpio? Diba, ano bang negosyo nila, Sara? Na para ganun kalaki. Alam nyo, ang suspicious account, sabi nga ng AMLA, although hindi pa ito yung topic ko, ano ang mga paraan para malamang suspicious ang account or kaduda-duda ang mga transaksyon? Sabi ng Anti-Money Laundering Council, una, lack of legal or economic basis. O, tama naman, magkano bang sahod nyo? Magkano bang sahod nyo? Magkano kita ng negosyo nyo? Dapat may economic basis yung laki ng transaksyon sa bangko. Diba? Inconsistency with client's financial capacity. Tama, kung sila kliyente ng bangko, ano ba yung financial capacity nila? Links to unlawful activity. Ito na po yun, yung links to unlawful activity. Droga. Sino bang mga kanegosyo nito? Ano bang mga sabit nito? Yan po. Kaya katakataka ba na bilyon-bilyon, daang milyon ang pumapasok sa mga bank account nila? Hindi. In the sense na talagang galing kasi sa illegal. Kasi kung legal yan, mahirap yan. Kung legal yan, hindi naman sila mga big time na mga negosyante eh. Main office ang Davao na sindikato, sabi ni Puji Isles Marites. Kaya nga, di ba? Davao. At ngayon, daming nahuling mga drugs dyan. At sinasabi pa nga, yung Sammy Uy na yon, tsaka si Michael Yang, business associate or magkaibigan, inner circle ni Duterte yan sa Davao, yung isang building doon ay si Shabu Laboratory. Shabu Laboratory pa. O pwedeng hindi na sila umaangkat ng Shabu, sa Davao na ginagawa ang Shabu. O pwedeng yung mga sangkap, maraming possibility. Alam niya ng PIDEA eh. At mismo ito, ang nagsasabi po na Shabu, itong magnetic lifter, ang laman nito ay Shabu, hindi po si Trillanes nagsabi nito, hindi media, hindi oposisyon. Ang nagsabi nito ay mismong si PIDEA, si General Aaron Aquino. Pinanindigan niya po na Shabu. Bukod po dyan yung nahuli pa dyan sa may Manila International Container Terminal. Nahuli pa na 2. Bali 6 na magnetic lifter lahat eh. At ang dami po mga testimonya dito na inaareglo, minibidilman yung sinasabing si Ismol Abellera, yun po yung katext ni Taguba na city councilor sa Davao. Kaya kailangan itong mapaalala sa mga tao, no? Jonilo Mondihar Curato, bobo ka. Anong bobo ka? Anong sinabi kong kabobohan dito? Kaka Tapado watching from Los Angeles, California, USA. Salamat po Sir Kaka Tapado ng LA, no? So, ano po ito? Gusto kasi nating i-remind na itong magnetic lifter na Shabu ay hindi pa settled. Kaya, hindi naman ito pagbibintang eh. Hindi ito pagbibintang. Hanggang ngayon, hindi pa nga nalalaman sino ba ang mga drug lord sa likod niyan. Sino talaga ang saan galing yan? Sino ang nagpa-ship niyan? Sino yung consignor at ano bang tawag doon? Yung nagpadala. Sino nagpadala niya? Kasi ang tumanggap niyan, alam ko sila Taguba. Di ba? Lyra Estacio del Rosario. Ngayon, sinong nagpadala? Sino-sino yan? At ang lakas talaga ng loob. Yun po yung tanong natin, mga kababayan. Sana kayo mga DDS, buksan nyo lang isip nyo. Sa issue ng magnetic lifter na may 1.6 tonelada ng Shabu, bakit pinadaan sa Bureau of Custom yan? Kasi nakalusot na yan ng custom eh. Kung bagay yung magnetic lifter, I think pinadaan pa yata sa green lane ito. Ibig sabihin, hindi mabilis ang, kasi may mga lane yan eh. Kung anong kulay nitong lane na to, magiging mas stricto. Pero sa green lane pinadaan, ibig sabihin na express. Special talaga, no? So, nakaabot na po ng Cavite yung magnetic lifter. At nung pagdating doon, wala nang laman yung magnetic lifter. Kumbaga yung Shabu, wala na. Na-i-distribute na. So, yun ang tanong, mga kababayan, mga DDS. Huwag kayong magpapakapanatiko. Kung talagang galit kayo sa droga,
galit kayo sa krimen, gusto nyo ng maayos na Pilipinas, ito po yung ano natin, yung itanong natin ngayon, sino may-ari ng shabu sa magnetic lifter, sinong nagpadala, at bakit sa Bureau of Custom pinadala yan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.